hello, good morning guys. Kasabong lusong gising ko din daw sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalya Pasabong TV. Nandito naman ako sa umaga ngayon sa isang kaparte ng lagay ng manok ko, magbigay kunting tips, advice sa inyo para sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa pag-alaga natin sa isang kamanok natin, ginawa nating panglaro panglaban sa Idro sa Sabong. Paano natin dalhin, i-handle na maayos na hindi natin maging magpabayaan ang ating bawat isang pamilya. Bago ko ipagpatuloy kasabong, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa akin, lalong-lalo sa mga baguhang nag-subscribe sa akin. Thank you sa inyo lahat. At sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa inyong pag-support na walang sawa sa pagpanood sa mga content kong i-upload ko sa aking channel, sa aking YouTube Kalya Pasabong TV tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagag manok. Ito kasabong pala, kilala ko muna to sa inyo. Ito na siya yung tinawag og talisay nga linyada ko sa tinawag og sweater gray, kasi pinagparis ko, na-process ko ang sweater at saka yung regular gray. Ito na siya. Ito na siya yung winner ko nung nag-entry ako sa San Juan Cockpit sa Bungan, San Juan. Ito na siya ang ipinanalo niya ang laban na nakalaylay na ang pakpak nito dahil napakpakan, pero nakarecover sa ito na siya. Malapit na patapos ang paglugon niya. Yan, haba na ang buntot. Tingnan niyo ang pagmumukha, simple lang, pero pinapanalo niya ang laban dahil itong linyada na ito, halos itong magkapatid sila, pinanalo talaga ang mga laban. Ang mga linyada nito nila, kahit hindi sa kagwapuhan, kahit pinadami ko ito, kasi sa unang laban madalas talaga karamihan mananalo sila sa unang mga laban. Nagbilang ito sa may pangatlo ang panalo, dalawa, tapos may nakatatlo bago natalo, tapos mayroon na pangatlo baldado. Yan ang mga history nito sa linyada nito sa mga score sa labanan. Wala ito pang nakaapat o pataas, hanggang tatlo lang, pero okay na sa akin yon dahil sa totoo sa kahigpit ng labanan ngayon sa mga manok, parehas matibay, parehas quality, parehas crucis. Sobrang higpit ang labanan. Kung mag-entry kayo, masubukan nyo na, kayong mga baguhan pa lang mag-try kayong mag-entry. Talagang mahigpit ang makalaban mo rin. Quality din ng manok, magmamanok din, sakto sa alaga din, kasi pagalingay din yun sa pag-alaga ng manok, hindi lang pagalingay sa batuhan ng palo. Kaya ang sabong kasi, sinasabi ko sa inyo, kahit ano kagaling bumatong palo ang ating mga manok, tulad yung sa akin, kahit simple lang tingnan, minamanok ko talaga ang lamang sa panalo kaysa talo, kasi yan ang binabasihan talaga. Kapag marunong tayong mag-alaga, mag-conditioning, pagkatapos ang manok talaga natin na linyadang lamang sa panalo kaysa talo, hindi talaga tayo masisiro mag-entry tayo niyan. Bihira lang yung bihira na masisiro tayo. Yung katotohanan, maganda talagang score kapag gamitin natin yung manok linyadang manalo pag mag-entry tayo. Yan pinaka-advice ko sa inyo. Hindi man tayo mag-champion halimbawa, pero hindi tayo masisiro, maganda ang score natin. Yan, totoo. May talo, may panalo kung higpit ang labanan. Hindi kay puro tayo talo. Bihira lang masisiro kapag marunong tayong maghanda, mag-condition sa kamanok. Tapos ang gamitin nating linyada yung manok na manalo lamang sa panalo kaysa talo. Yan, totoo yan. Pinagdaanan ko talaga dahil ako tunay, totoo talaga akong magsasabong. Mula bata pa ako, nagsimula ako, ulitin ko sa inyo, nasabi ko sa anong mga video ko, simula ako sa Negros. Bata pa lang ako, 13 anyos nagbibitaw na akong manok doon sa probinsya. Hanggang ngayon, may mga apo na ako. Yan, ipatutuhanan yan. Kaya sa kadami ko ng pinagdaanan sa linya sa kamanok, na pinagdaanan ko na ang pinakamagaling, kung anong husay, pinakamagaling na manok. Pero madalas naman ako matalo. Pero dito sa mga manok kong ginagamit ngayon, bukod na mahusay bumatong palo, lahat naman tayong mga manok nagbibid, kailangan natin mahusay maglaro, magaling maglaro, makipaglabanan sa kapwa manok. Pinaka-importante dito na i-monitor natin pala ang
score sa mga linyada, lalo na sa mga inahin. Tulad ng mga inahin ko, minumonitor ko ang inahin na nagbigay ng nagpanalo ang mga anak. Yan ang permanente kong ginamit ng materialis. Inaalis ko, pinakakal ko na ang mga inahing mahina sa panalo ang ni-produce niyang mga anak. Yan pinaka-importante dito. Kasi dito sa sabong, hindi basta-basta dito na makamit natin ang panalo basta-basta. Kung hindi tayo marunong dito pili sa mamanukin natin na entry natin, kung mag-entry tayo maglalaban ng manok. Katapos, bukod na mahusay ang manok natin linyadang marami, mahusay din tayo, maayos din tayo, ibigay din natin ang kompleto pangkailangan ng vitamins, training, ensayo sa isa manok para nga pagdating sa makalaban natin, magmamanok din, pagdating sa basahan, may laban ang manok natin. Kung minsan, ibigay pa sa atin ng pagkataon na tayo panalo pagdating sa mahirapan at lukaan. Ibigay ang swerte, sabayan tayo ng swerte sa araw na yun ang laban natin. Kaya katotohanan yan. Pero ang manok na kung kulang sa alaga, pagdating sa basahan, sigurado ako, malapit na tayo dyan sa talo kung magmamanok, matinding magkondisyoning ang naging kalaban natin. Ang katotohanan dyan, kayong mga baguhan pa lang, may advice ko sa inyo palagi, piliin na talaga natin ang linyada na mamanukin natin na lamang sa panalo kaysa talo. Parang kung gustuhin na natin mag-out, magbenta tayo, kung dumami na, mabilis maibenta. Tulad ng mga manok ko, mabilis kong ma-out, maibenta. Gustuhin ko kasi kilala na at saka ang totoong magsabong. Pagtipo sa isa kamanok, ang lakad dyan sa kamanok, ang kahig sa kamanok, kahit kakahig lang hindi na i-ispar, alam na nila kung anong mayroong klaseng magkakasang sa bumero. Kahit sa kahig lang sa manok, makilala mo na yan. Yan lang na ibigay ko tip sa umaga sa inyo ngayon, mga aking mga followers, aking mga viewers, aking subscriber. Bukas ulit naman, ibang topic namin ipapaliwanag sa inyo. Thank you, maraming salamat ulit sa panonood.